Patong-patong ang mga monster core, at ang dating puting nyebe ay naging madilim na pula, may usok na umaangat mula sa bukas na sugat ng mga nahulog na halimaw. Ang mga hired hunters na inatasan para magproseso ng materials ay abalang-abala. Si Kerr, gaya ng dati, sinisigawan silang magmadali, nagbabala pa siya na huwag mag-iwan kahit isang piraso, kung may mawala, may kapalit. Napangiti ng pilit ang mga tauhan at sabay-sabay na umoo, iwas tumingin sa pulang buhok na kilalang mainit ang ulo, kita ang kaba sa kilos nila. Nakita ito ni Lucas at sinaway si Kerr, habang pinupunasan ang kagamitan mahinahon niyang sinabi na kung patuloy ang ganitong pagtrato, may araw na baka saksakin siya mula sa likod. Hindi pinansin ni Kerr, umirap lang siya at sinabing, "Let them try." Mayabang ang tono, sapat para manginig ang mga nagtatrabaho. Tinawag pa niyang mga tanga ang mga umaastang matapang dahil lang sa tiwala kay Don Card, o Don Katsu. Kung anuman, para kay Kerr, titles meant nothing, power lang ang mahalaga. Sa huli, dinagdagan pa niya ang insulto, wala raw talaga silang lakas ng loob kapag oras na ng totohanan. Doon nagbago ang hangin, tumigil ang pilit na tawanan ng dalawang hunter, nanlamig ang paligid, mas malamig pa sa hanging bundok, tumingin sila kay Kerr ng diretso, may nag-aalab na galit sa mga mata, hindi sila nagsalita. Pero malinaw ang mensahe, this will be remembered. Si Ghislaine lang ang nakapansin, nakatayo siya sa gilid, nakatuon ang tingin sa malayo, pero ramdam ang bawat pagbabago sa kampo. "Captain," tanong ni Kerr, sabay turo sa bundok ng laman, buto, at balahibo, ano raw ang gagawin nila sa lahat ng yun, sobra-sobra na ang nasa imbakan. Hindi natinag si Ghislaine, sinabi niyang ipapadala yon sa Cardenia at Yoji. Simple at malamig ang paliwanag, ang mga materyales na ito ay wala sa litania, at siguradong mababaliw ang mga dwarf sa halaga ng frost-tempered bones at high mana hides, mas mahal pa sa ginto. Idinagdag pa niyang nagpadala na siya ng liham kay Claude para ayusin ang transport team, paparating na raw ang mga ito. Biglang tumakbo si Belinda, namumula ang mukha niya sa lamig at pagod habang inaabot ang isang liham kay Ghislaine, bahagyang nanginginig ang kamay niya, emergency raw, mula sa per diem, kailangan daw itong basahin agad. Pagkakita ni Ghislaine sa basag na selyo ng liham, nagiba ang hangin sa paligid. At doon nagsimula ang tunay na problema, bahagyang nagulat si Ghislaine, ngunit hindi yun lumabas sa kanyang mukha, nanatiling malamig at walang emosyon ang kanyang anyo, isang maskarang hinubog ng maraming taon ng digmaan at pagkawala. Lumipat ang eksena sa mga pader ng Per Diem Castle. Bumuhos ang mga palaso na parang ulan, humahagibis sa hangin na may nakamamatay na huni, ngunit kahit sa gitna ng pag-ulan ng bakal, patuloy ang pagsugod ng mga barbaro, malalaking lalaking balot ng balahibo at bakal. Sa itaas ng pader, mariing iniutos ni Swalter Per Diem sa kanyang mga sundalo na huwag tumigil sa pagpapaputok ng mga crossbow, hindi raw dapat makadampi ang maruruming paa ng mga barbaro sa kanilang lupain. Sa ibaba, ang pinuno ng Soundwind Tribe ay halos baliw sa kasabikan, habang tumatawa, iniutos niyang akyatin ang pader, paulit-ulit niyang ipinag-utos na hilahin pababa ang mga lobo ng hilaga. Walang pakialam ang mga barbaro sa bilang ng namamatay, patuloy sa pag-akyat kahit binabagsakan ng palaso. Isa sa mga commander ni Swalter ang napamura, hindi raw siya makapaniwala sa dami ng kalaban, ang isa pa'y nagsabing hindi pa nila kailanman nakita ang ganitong kalaking offensive tila walang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ng isa sa kanila ang braso ni Swalter at mariing iminungkahi na humingi ng tulong sa young master, kay Ghislaine, dapat daw silang magpadala agad ng liham. Ngunit agad siyang pinatigil ni Swalter, mariin at malamig ang sagot, hindi raw ito problema ni Ghislaine. Tinawag niya ang sarili bilang Wolf of the North, ang Panginoon ng Per Diem, mas pipiliin pa raw niyang gumuho ang mga pader kaysa aminin sa sariling anak na hindi niya kayang ipagtanggol ang sariling lupain. Habang tinatapos ni Ghislaine ang liham, mabilis na gumalaw ang kanyang isip, ayon sa ulat, 6 na barbarian tribes ang bumuo ng alyansa at sabay-sabay na umatake sa hilagang kuta ng Per Diem. Nakakagulat yun, may mga pag-atake na noon pa, ngunit ang pagkakaisa ng mga tribo ay isang bagay na hindi pa niya nakita, kahit sa kanyang previous life, masyadong watak-watak ang mga barbaro, masyadong abala sa sariling blood feuds para magkaisa. At kalahati na ng hukbo ang ipinadala sa Per Diem, alam ni Ghislaine na hindi magsusulat ang kanyang ama para sa isang maliit na bagay, kung umabot ang liham hanggang dito, ibig sabihin ay kritikal na ang sitwasyon, ngunit kahit ganoon, may mali, ramdam niya yun. Napatingin si Belinda sa kanyang young master, at kinabahan siya. Kilala niya ang bawat maliit na pagbabago sa ekspresyon ni Ghislaine, at ang aninong dumaan sa kanyang mukha ngayon ay sapat para lamigin ang kanyang dugo. May paparating na mas malala kaysa digmaan, itinanong ni Lucas sa kanyang Panginoon kung ano ang susunod nilang gagawin. Gaya ng dati,
ipinakita ni Kerr ang kanyang pagmamataas. Para sa kanya, nagsisimula pa lamang ang lahat, wala siyang pakialam sa politika o sa panganib na nakaamba, ang tanging nakikita niya ay panibagong pagkakataon upang patunayan ang sariling lakas. Ipinabatid ni Ghislaine sa kanyang grupo na pansamantala silang aatras para sa araw na yon. Maingat niyang tiniklap ang liham, habang ang kanyang isipan ay abalang tinatansya ang pinakamabilis na ruta pabalik. Hindi pa kumpirmado ang pagiging tunay ng liham, kaya't napagpasyahan nilang bumalik muna sa tinutuluyan, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, may kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang isipan, isang bahagyang tunog ng metal ang umabot sa kanyang pandinig, ang mahinang klik ng isang pana na inihahanda, agad niyang inalerto ang kanyang grupo, sa sandaling yun, kumilos sila ng sabay-sabay, ang kanilang mga galaw. Habang sila'y nasa ere, ilang palaso mula sa mga pana ang humagibis sa kanilang dinaanan, ang mga bala ay sumipol sa espasyong kinaroroonan sana ng kanilang mga dibdib ilang saglit lamang ang nakalipas. Bago pa man lumapat sa nyebe ang mga paa ng grupo ni Ghislaine, sabay-sabay nang sumugod ang mga mangangaso mula sa iba't ibang direksyon. Agad na hinarang ni Ghislaine ang dalawang sabay na atake gamit ang kanyang espada. Ang banggaan ay nagpasiklab ng mga apoy na sumayaw sa malamig na hangin. Sa isang mabilis at malinis na galaw, pinabagsak niya ang dalawa, ang kanyang talam ay kumislap na parang pilak, hiniwa ang baluting balat at laman ng may kahangahangang husay. Ang iba pa niyang kasama ay hindi rin nagpahuli, si Lucas ay naging isang ipo-ipong puno ng eksaktong galaw, ang manipis niyang espada ay palaging nakakakita ng siwang sa depensa ng kalaban, si Belinda naman ay gumalaw na parang sayaw, iniiwasan ang mabibigat na hampas ng mga umaatake sa kanya, sa ilalim nila, ang nyebe ay naging magulong bakas ng yapak at dugo. Nang makita ni Don Card na nabigo ang kanyang unang opensiba, isang ungol ng pagkainis ang kumawala sa kanya, hawak ang kanyang napakalaking haliging bato, inundayan niya ang lupa mula sa mataas na posisyon, ang sandata ay isang dambuhalang tipak ng sinaunang bato na may mga magagaspang na runa, ang lakas ng hampas ay tila makapagpapaguho ng mundo, umungol ang gilid ng bundok bago tuluyang bumigay, at isang pader ng puting kamatayan ang rumaga sa pababa. Ang paparating na avalanche ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa grupo. Maging si Kerr, sa kabila ng kanyang kayabangan, ay napuno ng takot, ang hilaw na puwersa ng kalikasan ay hindi isang bagay na kayang hatiin lamang ng espada, si Belinda man ay nabalot ng pag-aalala, habang ang rumaragasang nyebe ay papalapit ng papalapit. Sa gitna ng kaguluhan, kumilos si Ghislaine ng walang pag-aalinlangan, itinarak niya ang kanyang espada sa lupa at pinwesto ang sarili sa unahan ng grupo, sumunod ang lahat, nagsiksikan sa kanyang likuran habang ang mundo ay nilamon ng kaputian, at sa sumunod na sandali, dumating ang avalanche. Ang bigat ng nyebe ay sapat upang durugin ang isang karawahe sa isang iglap, ngunit pinrotektahan ni Ghislaine ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagbalot sa kanila ng kanyang aura. Mula sa mga aninong bahagyang natatakpan ng nagliliparang nyebe, malinaw na nabigo si Don Card, inasahan niyang makikita ang mga wasak na katawan sa paanan ng Dalesdes, hindi ang isang kumikislap na simbolo ng pagtutol, nang humupa ang alikabok ng avalanche. Itinuro ni Kerr ang kanyang espada kay Don Card, ang takot ay napalitan ng naglalagablab na galit, sa kabilang panig, nanatiling tahimik si Don Card sandali, hinahayaan ang bigat ng kanyang presensya na bumalat sa paligid, ipinasa niya ang higantang haliging bato sa kanyang balikat, at ipinakilala ang sarili bilang hari ng Iron Cliff, isang titulo na may kasamang kasakiman at malisyosong tingin na nakatuon kay Ghislaine. Walang pakialam na tinuring ni Ghislaine ang lahat bilang isang istorbo lamang, sa kanyang asal, malinaw na para sa kanya si Don Card ay wala nang higit pa sa isang insektong kailangang durugin sa daan patungo sa mas mahalagang gawain. Sinamantala ni Lucas ang sandali upang sadyang maliitin ang kalaban, isang insultong matalim at saktong tumama. Sa nakasanayang mapagmataas na tindig, malinaw na ipinakita ni Kerr ang kanyang paghamak kay Don Card, tinuturing itong isang hangal na nagkukunwaring hari, para sa kanya. Katawa-tawa ang ideyang may umiiral na mga patakaran ngunit tila ipinagwawalang bahala ng isang taong nagtatago lamang sa likod ng titulo, ang ganitong asal ay nagbabadya ng paniniwalang siya ay higit sa batas, at yun ang bagay na lalong nagpasiklab ng tensyon sa pagitan nila. Sa halip na magalit, isang ngiting nakakatakot ang sumilay sa mukha ni Don Card, isang anyong labis ang ipinapakitang ngipin, parang isang mandaragit na natutuwa sa takot ng biktima. Sa likod ng mapanuyang aura, malinaw ang kanyang paniniwala sa halaga ng mga patakaran, ngunit ang mga salitang yun ay puno ng pangungutya, hindi niya kailanman tahasang inamin ang balak na pumatay. Ngunit ipinaalala niya ang realidad ng Shadow Mountain Range, isang lugar kung saan ang kamatayan ay madaling isisi sa mga halimaw, isa itong klasikong palusot ng mga mamamatay tao sa ilang, kung saan ang kasalanan ng tao ay ibinabato sa mga nilalang ng kagubatan. Hindi man lang pinansin ni Belinda at Kerr ang nakatagong banta, kung tutuusin,
mas malala pa ang mga nilalang at kalabang kanilang hinarap sa mga bundok na yun kaysa sa isang hari na sariling titulo lamang ang sandata. Pagkatapos nito, siniyasat ni Don Card ang grupo, ang kanyang mga mata ay salit-salitang tumitig kina Ghislaine at Kerr. Hinahanap niya kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Sa sandaling aakmang ituturo ni Kerr si Ghislaine, ipinatong ni Ghislaine ang kanyang kamay sa balikat ng binata at tahasang itinulak ito ng bahagya pasulong, sa isang kilos na puno ng bigat at kahulugan. Malinaw niyang ipinahiwatig na ang lalaking nasa harapan ang siyang magiging susunod na hari ng Iron Cliff. Ang pahayag ay nanatili sa hangin na parang isang propesya. Lubos na napatigil si Kerr, nanlaki ang kanyang mga mata, bumagsak ang kanyang panga, at ang kanyang isipan ay naghabulan sa pagsalo sa bigat ng mga salitang yun. Hindi niya inaasahan ang ganoong deklarasyon, lalo na sa gitna ng tensyon at panganib. Samantala, hindi ikinatuwa ni Don Card ang nangyari. Nanatiling kalmado si Ghislaine, walang emosyon ang kanyang mukha habang ipinahiwatig na may biglaang pangyayaring humadlang sa kanya. Hindi na siya nagbigay ng paliwanag, ang kanyang isipan ay matagal nang bumalik sa per diem, abala sa pagkukwenta ng oras at distansya ng paglalakbay. Sa gitna ng kaguluhan, sandaling nanahimik si Kerr, tila siya'y nalubog sa malalim na pag-iisip habang sinusuri si Don Card, saka ang sarili niyang mga kamay, at sa huli ang espada na kailanman ay hindi siya binigo. Unti-unting sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi, isang ngiting puno ng kumpiyansa at determinasyon. Itinuro niya ang kanyang talam patungo sa kalaban at malinaw na ipinahiwatig sa kanyang Panginoon na maaari na itong umalis at asikasuhin ang mas mahalagang bagay. Para kay Kerr, malinaw ang kanyang pasya, ang lalaking nasa harapan niya ay dudurugin niya roon mismo, walang pag-aalinlangan. Matapos ang naging pahayag ni Kerr, walang pag-aalinlangan na nagsimulang lumayo si Ghislaine kasama sina Belinda at Lucas. Hindi na siya lumingon pa, ang kanyang tiwala kay Kerr ay ganap at walang bahid ng pagdududa. Sa kanyang isipan, tapos na ang bahaging iyon ng laban. Habang papalayo sila, nag-iwan si Lucas ng isang pilyong paalala, isang biro na may halong kumpiyansa, na huwag basta-basta mamamatay si Kerr, sapagkat magiging abala ang paghanap ng kapalit na pulang ulo. Ang ngiting yun ay nagpatunay kung gaano kataas ang tiwala nila sa kakayahan ng kanilang kasama. Ngunit ang kilos na yun ang lalong nagpagalit sa mga mangangaso ni Don Card. Para sa kanila, ito ay isang tahasang pang-iinsulto, hindi sila tinrato bilang banta, ni hindi man lamang binigyan ng pansin ng lalaking nais nilang patayin. Sa galit at kahihiyan, dalawang mangangaso ang sumugod patungo kay Ghislaine, dala ang kanilang mga palakol at puno ng pagnanasang pumatay. Hindi pa man tuluyang kumikilos si Ghislaine, isang kisap mata lamang ang lumipas at bumagsak na ang dalawang umaatake. Kumislap ang espada ni Kerr sa isang mabilis at malinis na galaw, at sa isang iglap ay napigil ang kanilang pagsalakay. Tumayo siya sa pagitan ng mga mangangaso at ng papalayong kapitan, isang nag-iisang figura sa nyebe. Ang pulang buhok ay tila apoy sa gitna ng puting kapaligiran, worry isang demonyong bantay na hindi uurong. Napabuntong hininga si Don Card sa tanawing yun, ramdam niya ang kumpiyansa ni Kerr, at sa bigat ng kanyang sandatang bato ay nagsimulang umalingaw ang kakaibang panginginig sa hangin. Isa-isang sumugod ang natitirang mga mangangaso mula sa iba't ibang direksyon, sabay-sabay at walang pag-aatubili, ngunit nanatiling matatag ang tingin ni Kerr. Ang kanyang determinasyon ay higit pa sa dati, hindi na ito simpleng kayabangan, kundi isang layuning pinanday ng katapatan sa kanyang kapitan. Isa-isa niyang sinalubong ang mga umaatake, ang bawat galaw ay eksakto at walang sayang na kilos, ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal, at ang kanyang katawan ay gumalaw ayon sa likas na ritmo ng labanan. Sa gitna ng sagupaan, bigla niyang napansin ang dambuhalang haliging bato na paparating. Ang sandata ni Don Card ay bumagsak sa lupa, yumanig sa nagyelong kapatagan at nag-iwan ng malalim na bakas. Sa huling sandali, naiwasan ni Kerr ang biglaang pag-atake, muling umatras si Don Card at sumugod muli. Ang mga ukit sa bato ay kumikislap sa mapanganib na liwanag, muli ring umiwas si Kerr, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang daong sinasayaw ng malakas na hangin. Sa isang saglit na paghinto, pinagmamasdan siya ni Don Card na may halong paghanga at kasakiman. Inalok niya si Kerr ng kapangyarihan at yaman, gamit ang mga salitang puno ng huwad na pangako. Ngunit ang anyo at kilos ng kalaban ay nagdulot lamang ng matinding pagkasuklam. Dumura si Kerr sa dagwang nyebe, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sa kanyang isipan, malinaw ang paghahambing. Ang isa ay isang sakim at matabang nilalang na nagkukubli sa titulo, habang siya ay isang mandaragit na isinilang para manghuli. Sa huli, itinaas niya ang kanyang espada at ipinahayag ang kanyang paninindigan. Mula sa araw na yun, ang kapatagang yun ay may bagong hari, at ang tinig na yun ay umabot hanggang sa mga tainga ng papalayong si Ghislaine, dala ang bigat ng isang bagong simula. Ang dating tahimik at malinis na kapatagan ng nyebe ay tuluyang nag-ulo,
Ang malawak na puting lupain na dati payapang nakahimlay sa ilalim ng malamig na kalangitan ay naging entablado ng isang mabangis na tunggalian. Ang katahimikan ng nagyelong kapatagan ay napalitan ng tunog ng banggaan ng bakal at bato, isang marahas na simponya ng pakikipaglaban para sa buhay. Mula pa lamang sa simula, malinaw na nangingibabaw si Don Card. Bawat hampas ni Kerr ay sinasalubong ng dambuhalang halijing bato, isang sandatang mas kahawig ng monumento kaysa gamit pandigma. Walang puwang, walang siwang. Sa tuwing naghahanap si Kerr ng pagkakataon, naroon na ang bato, matatag at hindi matinag, unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga, ang lamig ay sumasakit sa baga, habang ang pagod at inis ay kumakain sa kanyang lakas. Lalong pinapalala ng sandata ni Don Card ang sitwasyon. Ginagamit niya ito bilang kalasag at sandata sa iisang galaw, pinapawalang saysay ang bilis at talas ni Kerr. Sa isang iglap, hamampas ang haligi ng bato, umalingaw-ngaw ang hangin, tila sumisigaw sa bigat ng paparating na kamatayan. Sa huling sandali, nakaiwas si Kerr, ngunit sa gitna ng kanyang pag-ikot para gumanti, nagpakita ng nakakagulat na liksi si Don Card. Sa kabila ng kanyang laki, nagbago siya ng posisyon at pinakawalan ng isang malupit na sipa. Tumilapon si Kerr sa ere, at ang nyebe ay nabahira ng dugo. Ang sakit ng tama ay sinabayan ng hapdi ng lamig, ngunit higit pa roon ang sugat sa kanyang dangal. Hindi niya inakalang ang kalabang kanyang minamaliit ay may ganitong uri ng galaw. May kakaibang husay sa likod ng kalupitan, walang bahid ng kahinaan ng depensa ni Don Card, at sa sandaling yun, tumama sa isipan ni Kerr ang nakakatakot na katotohanan, isang direktang tama mula sa halijing bato ay sapat upang wakasan ang lahat. Habang naghahanap siya ng paraan, hindi nag-aksaya ng oras si Don Card, muling sumugod ang higanti, ang bawat yabag ay mabigat at nakamamatay, muling umiwas si Kerr, gamulong palayo, ngunit ang hampas ay tumama sa punong nasa likuran niya. Nabiyak ito sa isang malakas na tunog at bumagsak ng buong bigat. Hindi pa man siya nakakabangon, itinulak ni Don Card ang nabaling puno patungo sa kanya. Doon niya naunawaan ang bitag, inaasahan ang kanyang pag-iwas, inuna ni Don Card ang pagkontrol sa espasyo, kung iiwas siya sa paparating na punong may matutulis na sanga, babukas ang pagkakataon para sa isang tiyak na hampas, kung mananatili, dudurugin siya ng bigat nito. Sa gitna ng nagyelong kapatagan, wala nang lugar para umatras, ang bitag ay naisara na. At malinaw na ang laban ay hindi lamang sa lakas, kundi sa isip at karanasan, isang banggaan ng mandaragit at ng kanyang nahuling biktima. Bumagsak ang halijing bato ni Don Card kay Kerr nang may nakapipinsalang lakas. Kasabay ng hampas ay ang pangungutsang tila humihiwa sa hangin, winawasak ang dangal ng binatang mandirigma. Sa sandaling yun, ganap nang naisara ang bitag, hindi na nakaiwas si Kerr, at ang bumabagsak na puno ay sumabay sa halijing bato. Dinurog siya ng pinagsamang bigat ng kahoy at bato, at ang tama ay naging lubhang mapaminsala, tumilapon ang kanyang katawan sa nyebe, humuhugis ng mahabang bakas na may bahid ng dugo sa puting kapatagan. Ibinaba ni Don Card ang dambuhalang haligi sa nyebe sa isang mabigat na tunog at naupo ito na tila trono. Mula roon, minasdan niya ang bagsak na kalaban na may halong pagkainip at bahagyang aliw, kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan ito gamit ang mga bato. Ang mumunting kislap ay sumayaw sa malamlam na liwanag ng kapatagan. Sa tabi niya, si Kerr ay sugatan at hirap huminga. Ang bawat paghinga ay putol-putol at mababaw. Para kay Don Card, matagal na raw mula nang may maglakas loob na haminin ang kanyang posisyon. Ang kasikatan, sa kanyang pananaw, ay humihila ng mga mangmang at mga nangangarap na inaakalang maaari nilang angkinin ang kanyang pinaghirapan. Karamihan ay sumusuko bago pa man makalapit. Sa kanyang mga mata, ang laban ay natapos na noong pinili ni Kerr ang depensa kaysa sa pagpatay. Ang likas na pagnanais na mabuhay, na minsang nagligtas sa binata, ay itinuring niyang tanda ng kaduwagan. Kaya tinapos niya ito ng mabilis at tumalikod, nagbuga ng makapal na usok sa nagyayelong hangin. Habang papalayo, binanggit ni Don Card ang panghihinayang sa pinunong iniwan ni Kerr, isang ugnayang tila ipininta niyang huwad at maginhawang kasinungalingan, unti-unting lumiit ang anino niya laban sa puting burol. Ngunit sa likod niya, pilit na bumangon si Kerr, ang bawat galaw ay parang hinahati ang laman, ang mundo'y umiikot sa puti at pula, nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit tumindig siya. Mula sa dagwang labi ay umangat ang hamon, isang pabulong na pagtutol na may bigat na sapat upang patigilin si Don Card. Lumingon ang higanti, gulat na gulat sa mandirigmang ayaw manatiling nakahandusay. Sa mata ni Don Card, may nakita siyang kakaibang ninges, isang matigas na loob na bihira. Muli niyang inihain ang alok ng pagsunod, pinipilit na ipagpalit ang gutom na kalayaan sa busog na pagkaalipin. Ngunit si Kerr, duguan at halos hindi na makatayo, ay huminga ng malalim, nanginginig ang kamay na may hawak sa espada. Ang mga daliri na mamanhid sa lamig at pinsala, gayunman, itinutok pa rin niya ang talam, nanginginig man ang dulo, matatag ang layon, para sa kanya, may isang wakas na darating sa araw na yon, at hindi yon ang kanya.
Doon naputol ang pasensya ni Don Card, naglaho ang panunuya at napalitan ng malamig na puot, isang bughaw na aura ang bamalat sa kanya, parang maltong apoy na kumikislap sa nyebe, humigpit ang mga kalamnan habang inyaangat muli ang halijing bato, handa na sa huling hampas, ang pressure na nagmumula sa kanya ay nakakasakal, tila dudurog sa natitirang lakas ni Kerr. Sa bingit ng kamatayan, damaloy ang pag-unawa kay Kerr, napagtanto niyang paulit-ulit siyang nahuhulog sa parehong takot na sa oras ng panganib, nakakalimutan niya ang lahat ng itinuro ng kanyang pinuno, ang mga aral ng pagsasanay ay nagiging malalayong alaala kapag ang kamatayan ay nakatitig na sa kanya, ang takot ang pumipigil sa kanyang paglago, ginagawang reaktibo sa halip na mapanlikha. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay, pisikal na anyo ng takot na matagal niyang ikinukubli. Pinigil niya ito, hinawakan ang sariling pulsuhan ng buong lakas, sa isang kisap mata, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng panahong mas mababa pa ang nakataya. Ngunit hindi kailanman naging magaan ang mga aral, isang araw yun matapos ang kanyang pagkatalo kay Lucas, ngunit malinaw kay Ghislaine ang ugat ng lahat, ang pangambang maagawan ng pwesto, ang takot na mapalitan, ang sindak na hindi sapat. Habang umiikot ang mga palusot sa kanyang isip, pilit niyang inililista ang mga nagawa niyang kabayanihan, ang mga halimaw na hinarap, ang mga laban na nalampasan. Ginamit niya ang alaala ng tapang upang itago ang kasalukuyang panghihina, hindi niya namalayang sa gitna ng mga katwirang yun, kumilos na si Ghislaine. Dumating ang atake ng walang babala, halos hindi niya nakita ang espada, narinig lamang ang huni ng hangin bago niya ito nasalag ng pilit, mula roon, tuluyan ang nagbago ang anyo ng pagsasanay, isa itong panig na sagupaan, dumaluyong ang mga galaw ni Ghislaine, mabilis at tiyak, parang aninong may layuning pumatay, si Kerr ay halos hindi makasabay, ang mga paay dumudula sa lupa ng training ground, ang bawat salag ay isang desperadong pagtatangka lamang na manatiling nakatayo. Sa isang iglap, natagpuan niya ang sarili na nakasandal sa pader, ni hindi niya namalayang naitulak na siya roon, ang lamig ng bakal sa kanyang leeg ay naging marahas na paalala ng katotohanan, tumulo ang pawis sa kanyang mukha, humalo sa alikabok ng bakuran, at sa sandaling yun ay sumilip ang takot na matagal niyang itinatanggi. Doon ipinaunawa ni Ghislaine ang aral, ang patuloy na pag-iwas sa inaakalang dehado ay nagbubulag sa isang mandirigma sa mga pagkakataong nakatago mismo sa loob ng panganib, ang pagnanais na mabuhay ay likas. Ngunit ang sobrang pag-atres ay pumapatay sa paglago, sa isang tahimik ngunit mabigat na kilos, ipinakita ang lapit ng talam sa balat, ang katotohanan ang panganib ay hindi laging iniiwasan, minsan ito'y hinaharap. Kung sana'y humarap siya, kung pumasok siya sa mismong panganib sa halip na tumalikod, may puwang sanang lilito, isang sandaling maaaring baligtarin ang takbo ng laban, iyon ang hadlang na kailangan niyang lampasan kung tunay niyang hinahangad ang lakas. Sa alaala, nanlaki ang mga mata ni Kerr. Tumimo ang katotohanan na matagal niyang tinatakasan, na ang takot ay hindi lamang kahinaan, kundi isang pagsubok na kailangang lampasan upang umusad, ang aral na yun ay nanatiling nakaukit sa kanyang kamalayan, naghihintay ng sandaling muli itong kakailanganin. Sa kasalukuyan, sa gitna ng nagyayelong kapatagan, humigpit ang kanyang tindig, ang alaala ng walang awang pagsasanay at ang biglaang pag-atake na minsang halos hindi niya nasalo ay nagbalik, paalala na ang lakas ay hindi lamang sa braso, kundi sa pagharap sa takot ng hindi umiiwas, at sa harap ng bughaw na apoy at dambuhalang bato, si Kerr ay nanatiling nakatayo. Paparating ang dambuhalang halijing bato, binabalot ng bughaw na aura na parang buntot ng kometa, sa pagkakataong ito, hindi siya tumingin sa daan ng pagtakas, hindi siya umatras, pinili niyang harapin ang takot, tinanggap ito bilang guro sa halip na sumpa. Sa mismong sandaling muntik ng tapusin ng hampas ang kanyang buhay, kumilos si Kerr sa loob ng mismong galaw ng atake, isang bahagyang pag-ikot, isang desisyong kasing nipis ng buhok ang pagitan sa buhay at kamatayan, mula sa puwang na yun, tumama ang kanyang espada, sapat upang gulatin ang higanteng kalaban, ang unang sugat ay mababaw, ngunit ang kahulugan nito ay malalim. Nagbago ang takbo ng laban, ang mga sumunod na galaw ni Don Card ay naging magaspang at puno ng galit, habang si Kerr ay tila naging mas kalmado, hindi na niya hinahabol ang sandata, binabasa na niya ang layon, isa pang tama ang damapo, muli hindi malalim. Ngunit sapat upang iparamdam ang pagbabago ng agos, doon naramdaman ni Don Card ang hindi maikakailang katotohanan, ang binatang kanyang minamaliit ay lumalakas sa mismong gitna ng labanan. Sumiklab ang galit ng hari ng Iron Cliff, hindi matanggap ng kanyang dangal ang posibilidad ng pagkatalo, sa bugso ng puot, pinalakas niya ang bawat hampas, ang lupa'y nagbitak sa bigat ng kanyang lakas, ngunit sa bawat atake, si Kerr ay gumagalaw ng may likas na gun, hindi na reaksyon, kundi kontrol. Habang unti-unting lumalapit si Kerr, naging malinaw ang wakas, ang mahabang halijing bato ay nawala ng silbi sa lapit na yun, nalunod sa galit ang paghatol ni Don Card, at sa kanyang pagnanais na durugin ang kalaban,
Iniwan niya ang sarili sa isang sandaling bukas, isang mabilis at tiyak na galaw ang sumunod, sa isang iglap, bumagsak ang hari ng Iron Cliff sa niebe, at ang laban ay nagtapos sa katahimikan. Lumipat ang tagpo sa kabilang panig ng Iron Cliff, matulin ang paglalakbay ni Ghislaine patungong Perdium matapos matanggap ang liham ng kanyang ama, kasama niya sina Belinda at Lucas, at sa bawat hampas ng paa ng kanilang mga kabayo ay umaangat ang alikabok habang tinatahak nila ang daan ng may pagmamadali. Hindi nila alam na mula sa malayo ay may mga matang nakasubaybay, mataas sa isang batuhang nakausli sa gilid ng pangunahing daan, nakapwesto ang dalawang especially iya, lihim na nagmamasid gamit ang mga teleskopyo, kumislap ang mga lente sa ilalim ng sikat ng araw habang tinutunto ng galaw ng tatlo, maingat nilang sinukat ang distansya, ang ayos ng kagamitan, at ang bilis ng pag-usad ng grupo. Napansin ang kakulangan ng isang kasapi, ngunit hindi ito ikinabahala, sa kanilang pagtaya, hindi sapat ang pagkawala ng isa upang hadlangan ang mga planong matagal nang inihanda, buo ang kanilang tiwala sa lakas at direksyon ng sarili nilang galaw, agad nilang ipinadala ang ulat, tanda na ang pangkat ni Baron Fenris ay kumikilos ayon sa inaasahan, at ang mga piraso ng mas malawak na balak ay unti-unti nang pumapaloob sa tamang ayos.